What's up mga katropa? Nandito po tayong muli sa Santo Domingo, Albay dahil meron tayong bibisitahin dahil balita namin ay meron dito nakatira na multi-skill or multi-talented na bumbero dahil hindi lamang sa pag-apula ng sulong maaasahan ng mga bumbero kundi sila ay may itong mamalas din na iba't ibang talento. Tara, samahan niyo akong bisitahin siya. So ayan mga katropa, let us all welcome FO3 John Carlo Balunso. Ayan, so mas kilala siya sa tawag na Kaloy or Sir Kaloy. Yes. Hello sir, kumusta po kayo? Good afternoon po sa lahat, lalo na sa mga taga-regional office sa supply section. Good afternoon po. Ayan. Sa ngayon, okay naman po kasi duman pa lang yung bagong taon. Dapat bagong live. Bagong live, ayan. So parang meron ka mga New Year's resolution, sir, ha? Wala naman, yung dati lang. Dati lang. Pero konting changes for a much better na year. Ayan. So kami kasi ni Sir Kaloy talagang magkakilala na kami since pareho kami naka-assign sa Regional Headquarters 5. Pero yun nga, Sir Kaloy, syempre lagi tayong nagkakasama pag may activities and programs. So nakikita ko naman yung kung gaano ka kagaling, kung gaano ka katalentado, bumbero. Ayan. So, doon tayo magpunta sa Facebook page ninyo. Nakalagay doon kasi is Guhit at Gitara. Yun yung pangalan ng page ninyo. So, bakit nga po Guhit at Gitara yung name mo? Kasi parang naka-incline na yung guhit sa buhay ko at yung gitara din sa buhay ko. Parang gano'n. Ayan. So, dalawa pala yung talento nito ni Sir. Hindi lang siya maaasahan sa kapag may sunog, kundi maaasahan din kasi super talented na siya. Hindi lang music, kundi pati na rin sa art. So, dun muna tayo magtungo, sir, sa music. At what age ninyo na-discover na, or kailan kayo na-incline sa music? At what age? Way back, siguro high school. High school pa lang ako. Nung elementary, merong gitara dito sa bahay. Kaso parang hindi ko pa pinapansin noon. Tapos nung nag-high school na, syempre may mga time na recess. Yun, may mga nagdadalang mga klase ko ng mga gitara. Doon nagpapasa-pasahan ng gitara. Tapos yung eagerness mong yung matuto na gumitara, doon pumasok sa akin, ay, pwede palang ganito. Mas maganda pala ang feeling na tumugtog ng gitara. Parang nakakatch mo yung attention ng mga kaklase. Parang gano'n. Ganun. So, sino po nagturo sa inyong mag-gitara? Wala nagturo sa akin. Parang sarili mo lang? Sarili ko lang. Ikaw na lang yung nag-discover? Na-discover ko na lang na may ibubuga din pala. May potential pala sa pagigitara. Pero hanggang doon lang yun muna, sir. Sa school pa lang na nagtutugtog kayo. Kasi sobrang nostalgic talaga nung mga panahon na yon, mga high school years, tama? Opo, high school. High school and elementary. Yung may magdadalang kaklase ng magdadala ng gitara. Tapos kapag break time ninyo, sabay-sabay kayong kakanta. Nakakamiss yung mga ganong, kaya kung ngayon meron bang mga ganong mga senaryo sa mga classroom. Then after that, syempre natuto ka na, kumbaga, sarili mo lang, nagpursige ka lang na matutunan talaga yung pagigitara since sabi mo nga, interesting para sa'yo yung music. Then hanggang sa totally na-incline ka na doon, yung naging passion mo na, yung pagtugtog ng gitara. Then nung high school, ganun pa rin, sa school pa rin yung... Sa school, wala pang mga banda-banda noon. Practice lang, paggabi, pag-uwi galing school. Gabi. Tamang tugtog lang. Tamang tugtog lang, hihiram ng gitara sa kapitbahay, gano'n. Tapos pag kinabukasan, isa sa uli. Tapos doon na naman sa school, doon naman nagtutugtog. Gano'n lang. So, kailan nag-start yung, sumasali na sa competition, bumubuo na ng grupo? Nung college years ko na yun, nagkaroon na ng banda. Tapos, yun na competition na sumasali na sa competition. Sa ibang lugar, tumutugtog, gano'n. Kasi parang, nung college, parang yung stress reliever mo yung pagigitara.
Tapos makakamit ka ng mga magagaling din mag-gitara. Kaya doon na nabubuo yung banda. Tapos mag-uusap-usap na lang na ganito, ganyan. Magkakaroon na yan ng banda. Ilan ba yung members yung pinakauna mong banda? Ang pinakauna kong banda noon is Four-Sided Triangle. Pero acoustic band lang yon. Tapos sumunod, naging Fired Eyes. Yun yung college na talaga ako na lalabas ng albay, tutugtog sa ibang lugar, gano'n. So, bali, nai-invite kayo na tumugtog. Tapos doon na din nagsimula na tumugtog sa mga bar, parang gano'n dito sa albay. Kumbaga, nahanap mo rin yung mga kapareho mo na mahilig din sa music, then bumuo kayo ng banda, and nag-accept na rin kayo ng invitation na tumugtog sa ganito, ganyan. And naging friends mo naman na rin sila. Kaya, syempre, outside ng school, may life pa. Hindi, kasi meron mga estudyante talaga na after school, bahay na. Pero nakaka-proud din naman, sir, na gano'n, at the very young age, ay natuklasan mo na kung ano yung hilig mo. Kasi, syempre, minsan talaga, kahit nasa adult stage ka na, parang nalilito ka pa rin, hindi mo pa rin alam, ano ba yung talent ko, ano ba yung skill ko, para saan ba ako, nabukod sa academics, saan pa ba ako maibubuga, parang gano'n, So, syempre, congratulations sa'yo, sir, kasi maaga mong natuklasan kung ano yung gusto mo. And, doon nga sa sinasabi natin kaninang events, anong mga events naman yung mga malalaking events din na nakapag-perform yung banda ninyo? Malalaking events? Malaking events. Yung syempre mako-consider mo as unforgettable experience. Parang ang masasabi ko lang yung mga events na yung parang front act lang kami ng mga national bands, kagaya ng mga Sponge Cola sa Tabaco City. Way back 2009, 10, 11, ganun. Ganun yung kasagsagan. Shamrock sa Ibalong sa Legazpi. Hale sa Daraga sa Covered Court. Ano pa yun? Shakol sa Albay Astrodome. Ako, yung mga sikat na mga banda talaga yan. Ang dami na nun. Tapos, ang pinaka mas gusto ko na naprantakan ko, yung Viva Hot Waves. Naku, may kasama palang Viva Hot Waves. Saan naman yun, sir? Tumugtog kami, tapos nag-perform din yung Viva Hot Waves sa Bulan, Sorsogon, Pilar, at saka Rawis, Legazpi. Ilang araw naman yun? 3 gabi. Naku, magkakasama kami. Magkakasama kayo. Hindi ka na-recruit na mag-Viva Hot Waves. Buti sir, hindi ka, eto na lang pala yung grupo ko. Ayoko na sa banda. Dito na lang ako, hindi naman. So, yun nga, since bumbero ka na ngayon, sir, alam naman natin, syempre alam ko sa mga manonood, marami din talaga nakakakilala sa inyo, sir, kasi kapag may regional activities tayo, nandoon kayo, yung grupo ninyo. Ano nga yung grupo ninyo, sir? Yung Firelane Band. Ayan, Firelane Band. So, pagpasok mo ng Bureau of Fire Protection, wala pang Firelane Band? Wala pa. So, paano kanila na-discover na, eto si fire trainee or etong nag-a-apply, si Giancarlo Balunso, pwede ito sa banda? Nung ganito kasi yan. Nung nag-a-apply ako, nung naka-stage na nung interview, may nagtanong sa akin na, bakit ganyan ang forma mo? Yung pangbanda, nakatupi yung sa sleeve dito sa sabi ko, kasi po ma'am, ganito sir, parang na-adapt ko yung talaga ma'am ng pagbabanda. Tapos nagsabi din na, uy, magkakaroon ng banda dito sa Region 5. Sana makasama ka. Yun na. Parang natatak sa akin. Ito nga si Balunso, magaling ka. Tapos doon ko na-explain na ganito. Tumutugtog ako sa iba-ibang lugar, dito sa Albay, sa mga bar. Ayan, parang sobrang timing na timing. Kasi naisipan na talaga nilang bumuo ng banda. Pero hindi pa naman nagsisimula. Then pagpasok mo, na-discover nila na ganun nga, tumutugtog ka. Then, pagpasok mo, mga ilang months? Mga 1 year. 1 year. Tapos, yun na, bumuo na ng sa ni General Bundok. Tapos, sa tulong ni na Ma'am Graida, Sir Santi, yun. Silang nagbuo ng Firelane Band. Firelane Band. Yan yung tinatawag nating Firelane Band. Then, pwede ka namang mag-hi, sir, sa mga kagrupo mo.
Ano yung Fire Lane? Fire Lane Band, rock and roll. Ayan. So, ito naman na Fire Lane Band, sir. Hindi lang naman sila tumutugtog or hindi lang naman kayo tumutugtog sa activities ng BFP. Kasi syempre, may mga nakikita rin tayong posts. Kasi may sarili kayong page, yung BFP R5 Fire Lane Band, na tumutugtog rin kayo sa activities and programs ng ibang agencies. Anong mga agencies yung karaniwan or kadalasang nag-i-invite sa inyo? Ang kadalasang nag-i-invite naman yung kabaraw natin, yung PNP, BGMP, yung mga sa Army, ganun. Tapos, nung nakaraan sa Bureau of Treasury, DOH, at saka yung mga LGUs, karamihan, LGUs. Ayan, talagang nakaka-proud naman, sir, kasi syempre BFP band kayo, pero kumbaga, na-appreciate kayo ng ibang agency. So, ano nga ba, sir, yung di ba, syempre, meron tayong foundation kapag, ganito, medyo malayo na yung narating mo sa pagtugtog. Ano yung, kasi makikita ninyo mga katropa, meron tayong mga gitara dito. Ano yung pinakauna mong gitara? Ang pinakauna kong gitara is, eto, which is, gamit ko pa rin hanggang ngayon. Anong year mo yan, sir, na bili? 2005. Grade 5 ako noon. Hala? Nakabili ka na ng gitara. Ang tanda ko na pala. Ayan. So, mabuti, sir. Okay na okay pa siya. Okay na okay pa. Basta... Kasi may sentimental value. So, inaalagaan mo. So, 2005 hanggang ngayon, ginagamit mo pa rin siya, sir, kapag tumutugtog. Okay na okay pa, sir, yung niya, no? Then, ito, sir, na ibang nasa likod. May ito mga na lang. Mga sumunod na. Sumunod na. Pero ito yung nagbe-basic pa ako. Nagamit ko ito. Yung nasa training. Nasa training. 2015. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin. So, talagang napaka-memorable. Ito namang isa, sir. Saan nyo na siya nagamit? Ano na yan? Yung mga sumunod na yun. Yung mga latter years na, no? So, yun nga, sir. Sa Fire Lane Band, meron kayong mga kinumpose na sarili ninyong kanta. Ano yung mga kantang yun? Ano yung pinakauna? Ang pinakauna, yung Makisa Makialam. Ay, oo. Familiar yun sa amin. Saan nyo naman yung tinugtog? Bakit ninyo binuo yung kantang yun? Yun yung first na nanalo yung Fire Lane Band sa competition sa national. National? Oo, yun. First tanda ko yun. Yun ang unang pinanalo na namin. Sinong composer nun? Actually, ang gumawa ng lyrics is si Sir Gab Sulan. Ayan, hi Sir Gab. Hi Sir. Salamat. At saka yung mga melody, kami na ng Fire Lane Band. Oo, yung grupo na. Melody na parang gano'n. Ayan. Ano yung next naman na? Ang sumunod yung Ligtas na Pilipinas, which is Sir Gab din ang gumawa ng lyrics. Yung melody? Tapos, yun yung pangalawang napanalunan namin, which is yung Battle of the Band na Ibig sabihin, dalawang piece ninyo yung nanalo. National event. Wow, ang galing naman. 2017 tsaka 18 ata yun, or 18 or 19, parang gano'n. Tsaka ang ganda nung yung melody, nung kanta. Kaya madali din siyang matandaan. Parang catchy siya. Oo, catchy. Ano yung sumunod doon? Yung sumunod doon is yung Ligtas na Pilipinas din yung title. Pero magkaiba yung melody niya. Parang ginawa naming ethnic yung dating muna, tapos magiging pop, tapos magiging parang danceable sa inyo. Wow! Sino naman yung nakaisip ng melody nun? Siyempre, kami kayo na rin. Sino yung songwriter? Kami na din. Ay, kayo na, hindi na si Sir Gab. Since si Sir Gab, nasa national na siya, no? Nasa national na siya. Then, ano yung sumunod na composition? Ang sumunod ng composition is yung Kaibigan. Kaibigan ba yun? Kaibigan / Di Ka Nag-iisa. Ayan. Yan yung laging pinapatugtog, di ba, kapag may mga activities. 2022. Then, ano naman yung next? Ang next naman is yung Bumberong Oragon na pinerform namin sa Davao. Wow, yun yung Bumberong Oragon. Bagay na bagay dito sa ating pangalan ng BFP TV ng Region 5. So, pwede ba namin yung gamitin, sir? Yes, pwede naman. Para naman yun sa lahat ng mga Bumberong Oragon. Ayan. So, sana natin yun, yung
makagawa kayo ng music video. Kasi maganda yung ano niya, maganda yung lyrics, yung melody. Ayan. Yun na ba yung last, sir? Yung Bumbero? Meron pa. Ang last is yung reggae. 2023, yung reggae, yung Bumbero at Pamayanan. Bumbero at Pamayanan. Ayan. So, yan, ipapaplay natin yan dito sa segment na to para naman, kasi alam ko talaga, familiar din na, malalang-lalo na yung mga bumbero, and yung taga-ibang agency din na parating nakikita yung performances ninyo. Hindi lang siguro maalala yung title, pero yung melody, yan. Oo, mas maaalala nila yung melody. Maaalala. Mas catchy kasi yung mga nagagawa naming melody at kanta. And kami talaga, seriously, di ba isang araw lang natin sinut yung di ka nag-iisa, pero nakaka-LSS. Di ba? Magkasama kami ni Katropang Shi, kahit nasa kotse na kami, kinakanta pa rin namin yun. And yung susunod natin, sir, yung guhit, yun naman yung pag-uusapan natin. Since tapos na tayo doon sa gitara, doon sa music. Kasi sabi mo nga, music is life. Ayan, so tapos na tayong mag-usap, Sir Kaloy, about doon sa gitara. Ngayon naman, dumako naman tayo sa guhit. Ano nga ba yung kwento sa likod nitong guhit? Guhit, para kasi sa akin, art is life. Kaya parang na-incline din sa buhay ko yung mga talent ko sa pagdating sa pagguguhit. Sino naman yung naka-influence sa inyo? Ang naka-influence sa akin is si Papa. SFO3 retired Eder Balonzo. Ayan, oo. Naalala ko si Sir kasi nadatnan talaga namin siya sa Santo Domingo Fire Station noong 2018. Siya yung gumagawa nagle-lettering. Ganun. So, siya talaga yung maaasahan pagdating sa mga ganyan, And, anong edad mo naman or at what age mo naman? Kasi sabi mo kanina yung gitara, kumbaga, na-inspire ka lang sa mga klase mo, ganun. And eto naman na sa pagpipinta or sa pagdodrawing naman sa father mo po, kay Sir Eder. Then, anong edad mo naman na tuklasan? Ano yung kwento sa likod nito na natuklasan mo na, ay magaling din pala ako, naman ako pala kay Papa yung galing sa pagguhit? Siguro elementary pa ako. Kasi nung times na nasa elementary ako, si Papa, janitor siya sa Central School. Tapos, kilala siya doon na magaling magpinta, mag-drawing ng mga teachers. Napunta ako doon sa teacher na kilala si Pa. Tapos may parang sasalihan na competition, walang mahanap na representative. Tapos nakita niya yung apelyido ko. Sabing, ikaw ngayon yung anak ni ni Balonzo ngayon. Opo ma'am, sabi ko. Ikaw na kasi magaling ka magpinta kasi si Papa magaling magpinta. Parang kumbaga, nasa isip niya na, magaling yung tatay mo, magaling ka rin. Which is, naging ganun, parang nag-compete. Ang fortunate nun, nanalo ako. Nanalo ka. Yun yung pinakauna mo patimpalak na nasalihan. Tapos nanalo ka pa. Ano naman yung premyo? Ang premyo nun is yung mga school supply lang. Parang, tapos dun, sabi ko, wow, may school supply na mga na pa-premyo. Kaya doon, nagpursige pa ako mag-guhit. Hanggang sa na-develop ko. Tapos yun, every year, every may competition, sinasali na ako ng mga teachers na kilala na. Kumbaga, representative ka lagi ng school ninyo, sir. Ano naman yung hanggang saan siya nakarating? Meron ba yung mga regional ngayon? Meron. Nung elementary, naka-regional lang. Naka-regional. Competition na yun. Parang poster making, minsan slogan making contest, gano'n. Yan, usong-uso yan sa school, Sa school, sa mga elementary days. Tapos, nung graduation, grade 6, hindi ko naman ina-expect. Yun, natawag yung pangalan ko, Artist of the Year. Wow! Artist of the Year. Artist of the Year. Giancarlo Balonzo. Ayan. Sabi ko, Artist of the Year. Thank you very much kay Papa, kay father mo, sir. Kasi may pamana sa'yo na talento na, kumbaga, tinitingnan mo lang siya dati na, tinitingnan ko lang siya si Papa. Parang wala pa sa
sa isip ko na kaya mo rin. Kaya ko. Pero nung pinasali ako ni Madam, ay kaya ko. Doon mo rin na, yung sarili mo, na-discover na, kaya ko rin pa yung ginagawa ni Papa. So, may potential. Kumbaga. Then, nung high school ka, sir, ganun din. Ganun din. Kasi kilala na ako dito sa elementary. Tapos, yung high school, dito din ako nasa Santo Domingo. Kaya yung mga nakakakilala sa akin nung elementary, doon. Yun. Parang dire-diretso. Nung pag fourth year naman, hindi naman na-expect. Artist mo na yun. Marami ka palang mga achievements, sir, nung mag-aaral ka pa. Very active naman. Ayan. So, hindi lang sa academics nag-excel, kundi pati na rin sa mga extracurricular, And ang maganda dyan, hindi na mo problema yung school na maghanap pa. Kasi kumbaga, verified ka na. Kumbaga sa term natin, verified ka na. Alam na nila kung sino isasali. Ganon. Then, naman, sir, yung mga next mo naman na, kunyari, di ba, tapos ka na sa slogan, yung mga poster making. Poster making. Ano naman yung mas malaki-laki mong ginawa? Mga mural na yan sa sa mga rooms na ng mga nakakakilala sa akin dito. Tsaka itong yung mga sa street. Oo, nakita nga namin kanina, Street wall. Gumagawa. Medyo mga malalaki na yun. Kailangan ng budget talaga. Oo. Kasi yung mga materials din na ginagamit, hindi rin naman biro yung presyo nun. How about, sir, sa Kasi 'di ba, naalala mo nung elementary tayo, yun nga pinag-usapan natin kanina, hindi pa naman uso yung mga tarpaulin. Hindi pa ang mapapansin natin minsan kahit ibang calendar year na nakapinta pa rin yung graduation ceremony, ganyan. 'Di ba pinipinta pa 'yon? Na-experience mo na rin bang gumawa ng gano'n? Oo, na-experience ko naman gano'n. Hindi pa uso yung tarpaulin. Ganito, pag may mga pinapagawa sa akin yung kagaya ng sa election, magle-lettering ako, ginagawa ko yan. Ang daming pero sa lang yan, sa parang sa t-shirt lang. T-shirt. Ipinta mo yan. Election. Yung iba, yung mga lalapit lang, mga school project ng mga anak nila. Yun. Dapat matapos mo. Yun ang mga ginagawa kong drawings. Ayan, sir. So, yung mga gano'n naman nakaranasan mo na sa t-shirt, di ba? Kasi hindi pa uso nun yung printing. Kasi may nakita na rin akong ganyan. Basta hindi ko alam kung doon sa bahay namin. Kasi may friend si mama, parang doon sa bahay namin ginawa. Yung meron pa yung, parang net siya. Tapos ginaganon. Tapos pintura siya. Parang yan, yung screen, yung screen. Silk screen yun. Oo. Imprenta. Then, nung college ka naman, sir, na yung, mo nun? Nung college, parang, nandito pa rin yung pagguguhit. Pero, nag-focus ako doon na sa music. Parang, so, hindi na nasundan, sir? Kaya, nagkaroon ako ng banda. So, doon nag-focus, nung college ka, doon ka nag-focus sa music. Then, doon nasa sistema mo pa rin yung art. Nandun pa rin. Siyempre, yung talent mo na yan, nandyan na yan sa'yo. Hindi na doon yung focus mo. So, paano yun nakabalik na, ayan, mag-start ulit ako, nakabalik yun nung... Nakabalik, yung nag-ano na ako sa bumbero. Nagbumbero ka na. Nagbumbero na ako. 2014. Yung 2015, ginamit ko yung talent ko sa NFTI. Noong 2015. Saan part sa NFTI, sir? Sa Laguna yung natin yung yun sa Camp Vicente Lim. Sa Camp Vicente Lim. Pag may mga recognition o recognition ng mga seniors na nasa course nila, doon na-verify ako na magaling ngayon si Balonzo kasi nga anak yun ni parang nakakonect nila. Kasi may ginawa din kasi si Papa doon na parang mural din siya? Hindi mural, parang signage lang. Signage. Pero malalaking letters, parang gano'n. Tapos yun, tapos may nakita ko doon na fire training Balonzo. Si Papa, sabi ko yan. Tapos yun, nagpa-verify ako na gano'n. Sabi ko, ako gagawa din ako ng mural dyan. Ngayon, may nagawa din akong mural doon. Nandoon sa dorm sa mga lalaki. Nandun sa baba. Ayan. So, yung mga trainee natin ngayon, yung mga susunod na taon, baka nakita nyo na yun. Ayan, si Sir Balonzo palang gumawa nun. Tsaka yung nung pag nagre-recognition or may mga prolex,
Wala pa, hindi pa uso yung mga tarpaulin nun. Kartulina lang yan, ganyan. Tapos gagawa ako ng ano. Parang ano na, parang ang dating niya, ang nagiging kinalalabasan niya, parang ano na, tarpaulin ang style. Kasi ang laki ng nagagawa. Recognition, ganyan. Ayan. So, eto naman sa'yo na nasa likod natin. Ikaw may gawa niyan, ano? Pati itong kina father mo. Yan, ito yung fire lane bag. Yan, sina Ma'am Ja, sina Tin. Yan, sina Sir Pao, sina Ma'am Kim. Kailan mo naman yan, sir, ginawa? Ano, nung way back mo, 2019. 2019. Nakita na nila yan? Nakita na nila. So, hindi na yan kompleto? Wala na. May kumuha ng dalawa. May kasino. I-shoutout mo naman yung kumuha. Ibalik nyo na. Ayan, oo. Parang napapansin ko kung sinong nawawan. Pero ang ganda talaga ng pagkakagawa, ano? So, ayan, ang galing naman kasi very talented ito si Sir Kaloy. And nakita rin naman namin yung kay RD. Diba? Ikaw din portrait. Anong tawag doon? Charcoal painting. Opo. Oo, so naka-timelapse yun. Ipapakita natin yun kung ilang araw mo yun ginawa, sir? Pag ganun kalaking mga ganun yun kalaki. Parang malaki siya, 20 inches by 30 inches yun. Malaki. Mga 5 days. Mga 5 days. Pero karaniwan, mga ilang araw mo natatapos ang isang portrait? Yung usual size lang, mga 16 by 20, mga 3 days lang. Oo, kung susumahin. Kasi minsan, syempre, nasa opisina. Pero kung maliliit lang, kahit half day, kaya na yan. Ay, wow, sana all naman. Kaya na yan, yung maliliit. Pero pag mga family portrait. Pagtutuon na natin ng oras talaga yan. Kasi medyo madami. May times din na inaabot ka ng buwan? Wala naman. Wala naman. Weeks? Depende lang sa sa pasunod-sunod ng pagkakagawa ng portrait. Kung ito nga mamaya na yan. Parang tinatamad ako. Ganun. Siyempre, kailangan nasa mood ka rin nasa naman. Nasa mood din kasi naman yung paggawa ng mga portrait. So, ngayong 2024, for sure, marami na rin nagpapagawa sa'yo. Parang nakita ko yung listahan mo. Ang dami namin pang tatapusin. Schedule hanggang June 2024, meron na. Oo. Then, paano naman, kunyari, may mga nanonood ngayon na, kasi, na-share din natin to sa Facebook, yung naka-timelapse yung paggawa mo nung kay RD. And, syempre, nakakuha din naman yun ng atensyon. Nakaka-wow naman talaga. Na-share ko nga rin siya. Ayan. So, nakita natin yung naka-timelapse na habang ginagawa mo yung kay RD. Paano naman kung itong mga viewers natin gustong magpagawa sa'yo? Saan ka naman ma-reach? Ganito na lang. I-search nyo na lang yung FB page na Guwit at Gitara. Or i-message nyo na lang yung Giancarlo Balunso. Ayan, kung gusto nilang magpagawa, ayan, i-message nyo lang po si Sir Giancarlo Balunso sa Facebook niya or sa Guwit at Gitara na Facebook page. Ayan, so invite mo naman sila, sir, na i-follow yung page mo. I-follow nyo pala yung page ko, tsaka like and share na din. Para sa ekonomiya. Ayan, so thank you very much, sir, dahil winelcome mo kami dito sa inyong tahanan. And actually, nakapag-usap kami ni Sir, supposedly, last July 2023 pa namin siya i-guest dito sa Marina Pagurunan. Pero, dahil nga busy and marami din tayong activities sa BFP, ayan, inabot tayo ng 2024. Pero at least, di ba, si Sir yung pinakauna natin naging guest sa taong ito. Oo, sa taong 2024. Ayan. So, thank you very much, Sir Balunso. Thank you din. Una, pinatuloy mo kami, pinaunlakan mo kami dahil alam kong busy ka. Ito nga, marami ka pang tinatapos. Ayun, pinakita mo sa amin kanina, marami ka pang tinatapos. So, ayun, congratulations muli sa talent mo. And sana ay marami ka pang maging client. Ayan, so thank you very much. Thank you din sa mga aspiring na artist. Don't give up. Diretso lang. Mag-focus lang kayo sa kagustuhan nyo. Practice lang. Yan lang ang ko sa inyo. Kaya salamat sa BFP Region 5. Ayan, muli sir, thank you very much.